Yo, what's up mga kabayan? Marami po nag-i-email, nagko-comment, nagme-message sa akin kung paano daw po makapunta dito sa Spain, paano nga daw po makahanap ng trabaho. Lahat ng yan sasagutin natin ngayong araw na ito. Okay, let's go. Good morning sa lahat ng kababayan nating OFW, lalong-lalo na dito sa Europa. Magandang umaga sa inyo mga kabayan at sa mga nagtatanong sa atin kung paano nga daw po ba lumipat dito sa bansang Espanya. Yun mga kabayan, kung ikaw ay nagbabalak lumipat dito sa bansang Espanya, pag-isipan nyo pong mabuti. Pag-isipan, kung hindi 10 beses, 20 beses nyo pong pag-iisipan. Kung gusto nyo pong tumalon o pumunta rito sa bansang Espanya para magtrabaho. Sobrang hirap maghanap ng trabaho sa ngayon dito sa Espanya. Napakahirap po maghanap ng trabaho, especially sa mga lalaki. At syempre, tsambahan na rin din po, tsambahan. Kasi pagdating dito sa bansang Spain, kapag ikaw ay tumalon, meron pong mga agency dito sa Spain. May mga agency na tumatanggap ng walang papeles at naghahanap ng trabaho para sa mga walang papel. At lilinawin ko po, ang sinasabi nilang TNT, kapag nandito ka sa Spain, tumalon ka, pag nandito ka na at wala kang papeles, yung sinasabi nilang TNT, ay hindi po yun totoo. Kasi yung TNT, yun ang ibig sabihin nito, ang pagkakalam ko, yung tago ka ng tago. Yun. Dito kasi sa Spain, once na tumalon ka kahit wala kang papel, hindi ka huhulihin ng mga pulis hanggat wala kang ginagawang kasalanan. At may law sila na yung mga walang papel, bibigyan nila ng papel, basta makastay ka lang dito ng 2 years na hindi ka nag-e-exit sa kanilang bansa. Pero sa mga nagbabalak tumalon, nako, kailangan nyo magbaon ng maraming baong pera. Kasi napakahirap po talaga maghanap ng trabaho rito sa ngayon, dito sa bansang Spain. Kaya kung ikaw ay nagbabalak na tumalon, pag-isipan mong mabuti kabayan. Lalo na pag wala kang pamilya, walang sasalo sa'yo, yung pansarili mo lang yung sinasabi, ay nako. Ako visible lang ako sa inyo ha. Sinasabi ko lang po talaga yung pamumuhay dito sa Espanya. Promise, mga kabayan, pag wala po kayong kakilala o kapamilya na palilipatan agad o titirahan agad, at yung dala nyo lang ay yung tapang at lakas ng loob, ay hindi uubra yan kabayan. Kailangan nyo talaga ng maraming pera, kakilala na tutulong maghahanap sa iyo ng bahay na magpapa-impadron sa iyo. Ang impadron kasi, isa yan sa kailangan dito sa Espanya, yung titirahan mo, i-register ka dito sa Spain. Kaya kailangan mo yung impadron at pag nag-process ka ng papeles mo after 2 years, kailangan din yan ng impadron. Kasi ang impadron na yan yung reason na nagpapatunay na pumunta ka rito sa Spain ng ganyang date at nakaregister ka sa bansang Espanya. Pag pumunta ka rito, lakas ng loob, mangungupahan ka lang. Sino magpaparegister sa inyo, di ba? Ganun yung usapan dito. Sino magpaparegister sa inyo? Paano kayo makakapag-process ng papeles? Di ba? Napakahirap po pag wala po kayong kakilala o pamilya. Kapag yung tapang at lakas ng loob lang yung sinasabi nyo, ay hindi po ubra yan. Promise. Kahit marami pa kayong baon, mauubos at mauubos yan. Tapos pagdating dito, magre-reklamo, nahihirapan. Marami po mga kababayan walang trabaho dito sa bansang Spain. Hanggang doon na lang mga kabayan, no? Update ko po kayo sa panibagong rules na darating sa October 12 dito sa bansang Spain. Kasi isa po ang Spain sa maghihigpit, di ba? Sa buong Schengen country, isa po ang Spain. Kaya kita-kits na lang mga kabayan. Subaybayan niyo po ang mga next vlog natin para updated kayo dito sa bansang Espanya.